Sabi sa awit, kabanatang 43, talatang 4, "Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy, and upon the lyre I shall praise you, O God, my God." Sinabi na ang paghihirap ay ang pagkain para sa pananampalataya at ang prinsipyong ito ay idiniin sa buong kasulatan. Ayon kay Santiago, ang pagtitiis ng mga kapigatian ay humahantong sa pagtatyaga. Samantalang sinabi ni Pedro na ang mga kakilakilabot na karanasan ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sa Job ay mababasa natin ang tungkol sa isang tao na ang espiritual na katangian at pangunawa ay nadagdagan nang siya ay nasa ilalim ng matinding kahirapan. At natanto ng hari ng Israel na si David na ang kapigatian ng kanyang tiniis ay nakatulong upang lumalim ang kanyang pangunawa at paghanga sa mahabang pagtitiis na katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang hindi kilalang may akda ng awit 43 ay makikilala bilang isang tao na natagpuan na ang pag-asa sa Panginoon ay ang lunas sa panghihina ng loob at kawalan ng pag-asa. Natuklasan niya ng pagpuri sa Diyos ay maaaring magpatibay ng pananampalataya ng isang tao kahit siya ay nasa harap ng mga pagsubok. Ang salmista ay lumilitaw na isang tao na napapaligiran ng mapadlinlang at di makatarungang mga tao or individual. Siya ay malayo sa mga mahal sa buhay at ipinatapon sa ibang lugar. Sinimulan niya ang kanyang salmo sa isang panalangin sa Diyos na ipagtanggol siya, suportahan siya, ipagtanggol ang kanyang layunin at iligtas siya mula sa kanyang kalaban. Ang sabi niya, "Iligtas mo ako mula sa mapadlinlang at hindi matuwid na tao." Grupo man o individual ang kanyang kalaban, ang matinding paghihirap ng salmista ay nagdulot sa kanya ng panibagong pananampalataya at ipinahayag na ang Panginoon ang kanyang lakas at kanlungan, habang nagdadalamhati din sa kanyang paniniil at nagtataka kung bakit siya pinabayaan at tinanggihan ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang kalungkutan ay panandalian dahil naintindihan niya ang kanyang kanlungan sa Diyos ng kanyang kaligtasan at sumisigaw sa Panginoon. "O ipadala ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan at hayaan silang patnubayan ako sa iyong banal na burol at sa iyong mga tahanan." Ang pagkawala ng Israel sa kanilang tahanan at ang sagradong templo ay humadlang sa kanila na tuparin ang kautusan at maranasan ang kasiyang dulot ng pagsamba sa bayan ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya para sa kaligtasan. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na kung saan ang mga hilirang ng Diyos ay hindi na nangangailangan ng templong itinayo ng mga kamay ng tao para sambahin. Hindi natin kailangan ng tiyak na lugar para magtipon at hindi rin natin kailangan ng tiyak na araw o oras para lumapit sa Diyos para sa pagsamba. Ang tunay na mga mananamba sa ngayon ay sumasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan, gaya ng itinuro ni Jesus sa babae sa balon.
Dinadala natin ngayon ang liwanag ni Kristo at ang katotohanan ng kanyang salita sa ating mga puso. Ngayon, mayroon tayong agarang daan sa presensya ng ating Ama na nagpapahintulot sa atin na lumapit sa upuan ng kanyang dakilang biyaya ng may pagtitiwala. Mayroon maaari tayong magtiwala na lagi tayong makakahanap ng suporta sa mga oras ng pangailangan. At kapag dadarama nating nag-iisa, inaapi, nasiraan ng loob o kawalan ng pag-asa, nasa atin ang kanyang salita na siya ay kasama natin at hindi tayo pababayaan. Bilang simbahan ni Kristo, tayo ay sama-sama at bilang kanyang mga anak na iniligtas, tayo ay naging sagradong templo ng Diyos. Mayroon tayong kamanghamanghang bintahe ng pagkakaroon ng banal na espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin, tulad ng sinabi ni Pablo sa Korinto, Kabanatang 3. Ang sabi niya, hindi ba niyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa loob ninyo? Kapag nasa ilalim ng panggigipit o nakakaranas ng panghihina ng loob, tandaan ang mga salita ni Pablo. Kilalanin ang mga pagdurusa sa kasulukuyang panahon ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin at pag-alab ang kaloob ng Diyos sa loob natin. At naway mabilis nating sundan ang mga yapak ng hindi kilalang salmista na bumulalas na sinabi, "Ako ay pupunta sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking labis na kagalakan, at sa lera ay pupurihin kita, O Diyos na aking Diyos."